Ito na ang part 5 ng serye. 30 dagdag na kwento ng pang-araw-araw na buhay Pilipino. Pakinggan, makarelate, at ishare ang paborito mong eksena. Para sa amin, araw hindi magsisimula kapag walang kanin. Kahit simpleng ulam, kumpleto na ang araw kapag mainit ang rice sa mesa. Palaging may dahilan kung bakit late. Traffic, train delay, tricycle hang-up, pero lagi ring may paumanhin at ngiting nagpapaliwanag. Nakikita ang sale at biglang lumulutang ang idea na just this once. Pero susunod na buwan, saka ko babayaran ng interes. Stressful pala. Kapag suki ka ng tindahan, may espesyal na trato, discount o maliit na regalo. Simpleng gesture pero malaki ang pasasalamat. Tuition doon na ulit. Kailangan mag-ipon, mag-a-apply ng scholarship, o maghanap ng dagdag na trabaho. Lahat para sa edukasyon ng anak. Kahit malayo, nakikita pa rin namin ang lolo at lola sa video call. Simpleng tawag, pero ang saya nila. Parang nandito lang kami. Pag nasa labas ng klase, gabi-gabi, hindi mo maiiwasang bumili ng street food. Bagay sa budget at tamang-tama sa gutom. Guilty pleasure naman, di ba? Bilang volunteer, kailangang asikasuhin ang programs at report para sa mga kabarangay. Pagod, pero fulfilling pag may na-accomplish para sa komunidad. Office chat, parang second inbox, may trabaho at may jokes. Pero kapag late na ang messages, minsan nagiging stress din. Bawat kargada, may halong saya at lungkot. Mga pasalubong at kagustuhang ipadama ang pagmamahal sa pamilya mula sa ibang bansa. Habang stuck sa traffic, nakakabawas ng stress ang pagkanta ng mahina. Konting saya sa gitna ng pagkainis, nakaka-relax din minsan. Araw-araw, lakad namin para sa kalusugan. Mahalaga ang routine. Nakakatulong sa katawan at isip. Simple, pero consistent na habit. Tag-ulan at basa ang damit, dilema kung saan magtutuyo. Naglalagay ng drying rack sa loob, pat umaasa sa araw pagpumwesto. Kapag may kailangan kami, nagtatanungan sa kapitbahay. Hindi lang praktikalidad, may koneksyon at tiwala rin sa paghiram ng gamit. Organizing ang event habang may projects, challenge, pero rewarding kapag successful. Teamwork ang nasa likod ng saya. Ganda ng lugar, pero kapag puno, nawawala ang relaxation. Sana may tamang crowd management para lahat makapag-enjoy. Minsan, busy sa chores, nakakalimutan ang niluluto. Resulta, overcooked. Pero may paraan pa. Instant noodles na lang o bagong plano sa ulam. Load konti lang, kaya tinitipid ang tawag at data. Pina-prioritize ang pampaaralan at emergencies. Konting disiplina sa paggamit. Takot sa dentist? Hindi lang ako. Kaya minamadali ang schedule o inuurong. Pero kailangan tinalagaan ng ngipin kahit nakakakaba. Sinubukan kong ayusin ang shelf, pero lumala pa. Minsan nga, mas murang mag-hire. Lesson learned. May mga bagay na mas mainam ipagawa sa professional. May produkto kami pero hirap mag-viral. Kailangan consistent posts at good photos. Pag nag-sell, sulit ang pagod. Minsan kailangan maghintay ng matagal para sa gamot. Nakaka-stress, lalo na kung may schedule na dapat sundin. Sana mas accessible ang supply. Maliit lang ang butas, pero kailangan tahiin agad para makapasok sa school. Konting creativity at tiyaga, solve ang problema ng hindi gumagastos ng malaki. Security checks okay lang para sa safety, pero minsan nakakasagabal sa customer flow. Kailangan balansihin ang convenience at seguridad. Study group hanggang madaling araw. Kakayanin dahil may kailangan ipasa bukas. Tulog, sakripisyo at teamwork para makamit ang grade. Salamat sa panonood. I-like, i-share, at mag-subscribe para sa part 6. Comment kung alin ang pinaka nakarelate ka.